Praise God. Sino po ang nagising ng maaga? Para sabik na makatagpo ang Panginoon. Amen? Sapagkat ang araw na ito ay para sa Lord. Amen? Amen. Sapagkat, sabi ko nga, isang araw lang, hindi lang isang araw, 2 hours lang, kinukuha ni Lord. Pumunta ka sa church kasi 12, wala pa nga 12, tapos na ang ating pananambahan sa Panginoon. Kaya bigyan natin na mas malalim pa o excitement ang ating pagpunta rito. Hindi lamang makita natin ang ating kapwa sa pananampalataya, kundi nais mo na makainiig ang Panginoon in a miraculous way. Ano yung miraculous way? Ito yung kumakanta ka pala, nararamdaman mo na ang presensya ng Panginoon. Sino po dito ang umaawit ka pa lang, nararanasan mo na ang presensya ng Panginoon? Amen? Palakpakan natin ng malakas si Lord. Kasi ang Diyos po natin ay buhay. Naniniwala kayo, di ba? Kaya po napakahalaga na ang pagsamba natin masigla. Ang pagsamba natin ay talagang nanggagaling sa puso. Ang ating pagtaas ng kamay, pagpalakpak. Sapagkat po nilikha po tayo ng Panginoon for one reason. Upang purihin ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, kalapit mo sa ang katabi mo, sabihin mo, nagagalak ako, nakasama kita. Sabihin mo, Amen. Alam niyo po sa ating pag-uumpisa po ng ating bagong series, napakahalaga po sa isang mananampalataya maintindihan po natin. Ano ba yung tinanggap ko? Ano ba yung mga bagay sa aking faith napakahalaga o napapaloob dito? Alam niyo po may isang kabataan. Pumunta po sa isang pastor, sabi niya, Pastor, ano po ang dapat kong gawin para maligtas? Minsan nasabi niyo minsan yun sa isang pastor niyo o sa isang kapwa niyo mananampalataya, nasabi niyo po ba? Ano po ang gagawin ko para maligtas? Ano niyo po sabi ng pastor? Wala kang gagawin. Kasi may nagbayad na. Kailangan mo lang tanggapin. Yun po ang katotohanan. Kaya marami po sa atin, hindi po naintindihan yung kaligtasan na ating tinanggap mula sa ating Panginoon Kristo. Ay minsan, ayoko muna pumunta ng church kasi hindi pa ako mabait. Ayoko muna lumapit kay Lord kasi hindi pa ako nababago yung buhay ko. Naintindihan dapat natin, pumunta dito ang ating Panginoon Kristo para sa may mga may sakit. At lahat po tayo may mga sakit. Spiritual, may sakit po tayo. At hindi po natin na kailangan na pagpupunta ka ng church o lalapit ka sa Diyos kapag okay ka na. Kapag medyo nabawasan ko na yung kasalanan ko. Hindi po. Kaya po, naitanong po dito nung bata, doon sa pastor, wala kang dapat gawin. Ano po yung sinasabi po sa Ephesians 2:8-9? Sinasabi po dito, hindi po nakalagay dyan. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Maliwanag po. Maligpas po tayo sa pamamagitan po ng biyaya. Bakit ko po sinasabi po ito sa inyo ngayon? Ito po may kaugnayan sa ating series na binigay po ng Panginoon. Kasi mostly po tayo, hindi po naintindihan natin kung ano yung tinanggap natin. Di ba? Pag nagtanong po kayo, ba't ayaw mong lumapit sa Panginoon? Kasi marami pa akong kasalanan. Kaya nga lalapit ka eh. Kasi yung biyaya ng Diyos, hindi mo kailangan pagsumikapan. Hindi mo kailangan maging mabait. Okay lang po maging mabait. Pero in the sense na pag sa sarili mong gawa, hindi ka po maliligtas. At malinaw po dito, i-quote po natin itong sa Ephesians 2:8-9. Faith in Jesus equals or plus nothing. Hindi ko po nilagay na dyan eh. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya sa Panginoon plus na wala kang gagawin equals to salvation. Yung biyaya ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng yung pananampalataya. Okay po, naintindihan? At susunod po yung sa ating salvation, dito po pumapasok yung good works. Kaya lalo po tayo nakakagawa ng mabuti dahil po sa biyaya ng salita ng kaligtasan na galing sa ating Panginoon at including po doon yung baptism. Malinaw po, faith in Jesus plus nothing, wala tayong gagawin sa biyaya ng Diyos, kundi tanggapin yung regalo ng kaligtasan. Ito yung pumapasok ng salvation. Sa pamamagitan po ng kaligtasan, nakagagawa po tayo ng mabuti.
Doon po pumapasok yung paglilinis. Hindi mo na kailangang maging malinis muna, tsaka ka lalapit sa Panginoon. Wala namang perfecto rito. Sino po dito itataas sa kami na perfecto siya? Wala naman po, di ba? Kaya dito ipinakikita po ng Panginoon sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoon, nagre-resulta ito ng salvation o kaligtasan. Through salvation, nakagagawa po tayo ng mabuti, good works, including baptism. Kaya po ang ating series title po natin, Stepping in the Waters of Baptism, o pagtapak sa tubig ng bautismo. Kasi po, lahat po ng sumasampalataya sa Panginoon, kailangan po tumapak sa tubig. Hindi po tubig baha, kundi tubig ng bautismo. Bakit po napakalaga po nito? Unang-una po, kasi ang ating Panginoon, ginawa po ito. At marami pong tao, lahat ng sumasampalataya, ginawa po ito. At lahat po, pagbabasahin po natin ang salita ng Diyos, lahat po ng sumampalataya kay Jesucristo, dumaan po sa water baptism. Ano po ang ating series verse po? Makikita po natin sa Lucas 3:21-22. Isang araw, pagkatapos mabautismo ni Juan ng mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. Ibig sabihin, lahat tayo, maging si Jesus ay nagpabautismo. At nang nanalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na Espiritu sa inyo na isang kalapati at may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Bago po natin explain po natin yung verse na yan, ang word pong baptism ay mula po sa hango ng Greek words bapto, meaning po to dip. Ibig sabihin, i-dip. Ang Greek noun po niyan, baptisma is a process of immersion of submersion. Ibig sabihin, nilulubog. Sa Greek word po yan po ay ibig sabihin, baptismo, ibig sabihin, nilulubog. Okay po? Ang Greek verb po nito ay dyeing of garment to effect permanent change. Sa verb naman po na Greek, ito po ay pagdaday. Ano yung nagdaday? Yung nagtutubog ng damit, di ba? Ibig sabihin to dye, to change the color, to change. Ibig sabihin po ba, ang baptism is a being immersed in water. Nilulubog po sa tubig. Hindi po yung kuha ng tubig, iwiwisik mo. Hindi po gano'n ang water baptism. Ang water baptism po, yun po yung nilulubog sa tubig, yung ginagawa po dyan. Nakita niyo po? Nilulubog po, hindi po yung kamay lang o ulo lang. Pag ulo lang, siguro baka malulunod ka naman. Kundi immersive, lahat po ilulubog, hindi po yung iwiwisik. Yung po ang ibig sabihin po ng baptism, water immersing po. Okay po? Dito ipinakita po ni Jesus, nagpabautismo siya. Si Juan po, nung binautisma ng maraming tao, sumunod si Jesus. Ano po ba ang significant dito sa ating pananampalataya? Mahalaga po ito dahil ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba kayo pag ginawa ni Jesus, mahalaga? Amen? Kaya ginawa po ito mahalaga at gusto po niyang gayahin natin. Kaya nga Christ-likeness. Noon po pinakikita na kahit wala siyang kasalanan, nagpakumbaba siya upang ipakita sa mga mananampalataya ang kahalagahan ng water baptism. Himayin po natin. At sa pamamagitan ng sabi dito, sa maraming tao niya, hindi namang Juan, likat, tabi tayo. Marami bang tao? Tayong dalawa lang. Hindi. In public, marami pa nagpabautismo, nakakita, ginawa po yon ni Jesus. In public. Ibig sabihin, hindi niya po ito kinahihiya. At isa rin po dito, sabi dito, he was praying. Sa ibang salin po ng books, wala pong sinabi. Sa Book of Luke, makibabasa niyo po yun. May nanalangin si Jesus. Sa Book of Matthew, wala pong sinabi. Bakit po kaya sinabi po dito ni Luke na si Jesus ay nananalangin? Kasi nung nagsimula siya magpabautismo, pinakita niya, ang mga sumasampalataya dapat nananalangin. Hindi po ba, sino po nagpabautismo na rito? Pakitaas ang kamay. Nasubukan niyo ba na nagpabaptize kayo, nagsimula na kayo manalangin? Parang ito yung na-push. Di po ba? At yung sinabi dito, may Holy Spirit na bumaba kay Jesus. Si Jesus po, nung bago gawin po yung kanyang pinagagawa ng Diyos Ama, nagpabaptize siya at mababa yung banal na Espiritu. Ano po ba ang significance ito? May kapangyarihan po tayo. Kaya pag tayo binaptize at bumaba yung banal na Espiritu, doon na nagsisimula yung pagkilos niya na baguhin na tayo.
Ano ba yung work tayo? Si Jesus yung ginawa niyang work doon. Sinabi niya mabuting balita. At sa atin to, bilang isang individual na mananampalataya, pag bumaba ang banal na Espiritu, pag tayo nagbabautismo, unang-una pong pinagagawa sa atin, mabago yung buhay natin. Pag-uusapan po natin mamaya yan. Ibig sabihin, pag tayo nagpapabautismo, may nangyayari po doon. Kung may nangyari po sa ating Panginoon Kristo, ganun din po ang mangyayari sa atin. At marami po dito nagpabaptize, hindi po ma-deny. Doon po nagsimula, I decided to follow Jesus. Di ba? Nakikita po niyo sa baptistry, kaya po nakalagay po doon. Kaya po mahalaga po sa isang mananampalataya na nagpapabautismo. At sabi nga ng Panginoon, and God pleased with him. Nalugods ang Panginoon. Isa palang kaluguran sa Diyos Ama pag tayo nagpapabautismo. Binibigyan natin ng katuwaan ng Diyos Ama. Kaya napakahalaga po sa isang mananampalataya na ginagawa po ito. Sa pampubliko, ibig sabihin, baptism is a public declaration of an inward change in your life. Ang pagbautismo ay pampublikong pagpapahayag ng panloob na pagbabago sa iyong buhay. Paano yung panloob? Ito yung spiritual nga eh. Alam niyo po, lahat po nangyayari dito, involved lagi ang spiritual. Because we are a spiritual being. Kaya po, yun ang unang inaano sa atin ng Diyos. Kaya napakahalaga po ang nagpapabautismo. Ang tanong, Pastor, kailan ako pwede magpabautismo? Yan po yung mensahe po natin ngayong umaga. Ang mensahe po natin, maniwala at magpabautismo. Believe and be baptized. Bakit po kailangan to? Hindi po pwede mo mauna po yung bautismo tsaka ka maniniwala. Marami pong kasaysayan sa Bible, lalo po sa Book of Acts, ito po yung pangyayari na po na yung mga alagad, na ano po yung naging proseso bago muna nagpabaptize, ito po yun. Maniwala at magpabautismo. Believe and be baptized. Babasa po natin yung ating key verse sa Gawa 2:41. At ito po ang sinasabi, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Liwanag, di ba? Nung araw na iyon, 3,000 ang taon na dagdag sa mga mananampalataya. Sa ibang verse po, sa English translation, 3,000 souls ang sinasabi po doon. 30,000 kaluluwa. Ito, mananampalataya. Ano po, malinaw? Naniwala muna. Tsaka, and then be baptized. Bakit po napakahalaga na maunawaan natin yung kahalagahan ng paniniwala natin na papaloob sa pananampalataya natin? Kasi marami po sa atin hindi nauunawaan po yun. Minsan po sa Book of Acts 8, verse 20 to 41 yata yun. Ang sabi po doon, alam niyo po yung si Felipe sa Unico? Di ba? Yung nasa karwahe. Sino po nakapagbasa na po nun? Ganito po pangyayari na para mas maiksi na lang. E di sabi ng Panginoon, puntahan mo yun kasi nagbabasa yun ng book of kay Isaiah, yung Unico. Hindi niya maintindihan. Kaya pinuntahan po ni Felipe, pumunta po siya sa karwahe. Nakita nga yung Unico doon, binabasa. Hindi niya maintindihan binabasa niya about sa prophet Isaiah. Si prophet Isaiah po kasi isa siya sa nagsabi na may darating na Messiah, si Jesus. Ito po yun. Kaya nung sinabi niya, hindi maunawaan, pinaliwanag po ni Felipe. At sinabi niya, ganito yan. As naunawaan na ng Unico. Sabi nga ng Unico, may tubig na, bautismohan mo ako. Pero sinabi ni Felipe, hindi muna, tatanungin muna kita. Naniniwala ka ba na si Jesus ay Diyos? Oo. Naniniwala ka ba na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na yung kasalanan mo yung nakuha? Oo, naniniwala ako. Sabi niya gano'n. Kung naniniwala ka, walang dahilan upang hindi kita bautismuhan sa tubig. Ano po yung maliwanag na sinasabi dito? Kailangan po muna natin maniwala, manampalataya muna kay Jesus, saka din baptize. Ano po significant? Kasi tayo, madali ako naniniwala ko Jesus eh. Naniniwala ako, niligtas niya ako. Pero yung mas malalim, kung bakit kailangan yung bautismo, hindi natin naintindihan. Tama? Pero kasi pag naunawaan mo yung pananampalataya mo na si Jesus ay buhay, si Jesus ay Diyos, namatay siya para sa iyong kasalanan, and then yung baptism, doon na po yung... Alam po ba ang baptism? Isang symbolic act of identification with Jesus Christ. Ina-identify mo na ikaw ay kay Jesus. Nung panahon nga nung kay Apostol Paul
Alam niya po yun, na dati siya mamamatay Kristiyano. Pag sinabi mo ikaw kay Jesus ka, ang nagpabautismo ka, yari ka. Kay Pablo. Papatayin ka nila. Kaya nung panahon ni Paul, ni Apostol Pablo, pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus at nalamang nagpabaptize ka, ibig sabihin nun, ikaw ay tagasunod ni Jesus. Ikaw ay kabilang kay Jesus. Kaya napakahalaga. Pag tinanggap mo si Jesus, talaga bang ikaw ay tagasunod ni Jesus? Ikaw ba naniniwala ni Jesus? Si Jesus ay iyong Diyos. Kasi pag yun ay maliwanag sa'yo, saka nagkakaroon ng baptism. Ito, pag-uusapan po natin. Ang baptism po ay hindi po relihiyon. Ang baptism po ay being identified with Jesus. Ikaw ba kay Jesus ka talaga? Pag tinanong ko po kayo po ba kay Jesus ka ba kayo o born again ba kayo? Naintindihan niyo po ba? Alam niyo po ang religion, iisa lang. Alam mo niyo, ano po, kung sino lang? Si Jesus lang. Kasi po sa John 14:6, sabi ito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin po, siya lang ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Siya lang po ang dapat natin maging Diyos. Kung kayo ay nagpabautismo, ina-identify nyo, ikaw ay para kay Jesus. You belong to Jesus. You follow Jesus. And tanong po sa atin ngayong umaga, nung tinanggap pa natin ang ating Panginoon sa ating pananampalataya at inaangkin po natin na siya ay tagapagligtas, ina-identify po ba natin na siya ay nasa buhay natin? Ang isa po dyan, para ma-identify po tayo, ay yung bautismo. Sino po dito yung may asawa na? Pakitaas ang kamay. Sino po ang may asawa na? Iba, may asawa ay taas. Gusto pa, magkaroon pa. Pakitaas po ulit. Mamaya paglabas ko makikita ko, may asawa ka talaga kayo. Ano po ba example nito? Ang mag-asawa, di po ba sampu madalas nalalaman na may asawa na? Pero yung marriage certificate, di mo lagi mong dala yun eh. Di ba? Pag nakalabas na, ano madalas nakikita sa mag-asawa? Pag may asawa na? Nakakba? Hindi. Hindi gano'n. Alam niyo po ba yung sing-sing? Di ba? Ako wala po ko yung sing-sing kasi sumikip na. Hindi ko na maisot pati kay Miss. Kapag po kayo may asawa, di ba, sing-sing, pag nakita nga ng babae, pag lalaki, kinitignan mo yung daliri eh. Ay, may asawa na. Kaya iba naman hinuhubad para walang asawa, no? Pero yun po yung na-identify natin pag may asawa. Tama? May sing-sing. Tama po ba? Pag may mga asawa, yata mag-react. baka ba? Di ba? Pag may asawa, totoo po yun, di ba? Pag kinakasal nga po, hindi pwedeng walang ring eh. Mawala na yung belo, mawala, pero yung ring hindi dapat mawala. Kasi doon po talaga ma-identify na kayo po ikasal. Ganon din po ang bautismo. Na-identify po tayo kay Jesus pag tayo nagpabautismo. Naintindihan po ba natin? Ang pagiging Kristiyano ay pag nabaptize ka, doon ka ma-identify talagang kay Jesus to. Kaya nga sa Bible, di ba sinasabi po, para tayo ikakasal kay Jesus eh. Pag binasa po natin, tayo yung bride. At doon po pumapasok po yun. Pag po tayo mananampalataya at tunay po tayo na-identify si Jesus sa buhay natin, ang isa po yung nakikita sa atin, nagpabaptize tayo. Kaya napakahalaga po nito. Natunay tayo na kay Jesucristo. At tayo napapatunayan kapag tayo tunay na Kristiyano, ito nga po, baptize ka ba talaga? Nabaptize ka? Kasi pag nabaptize, naunawaan mo talaga. Yung pagiging Kristiyano mo, yung pagiging mananampalataya mo, naintindihan mo. Kaya nga sa mga pagbabasahin niyo po ang Bible, lahat po sa bagong tipan, pag sila'y naniwala, nanampalataya sa ating Panginoon, right away, nagpapabaptize sila. Right away, hindi na, sa isang buwan, kasi busy ko. Hindi ganoon. Right away, pati si Cornelius sa kanyang kasamahan, sa kanyang bahay. Right away, nagpabaptize. Si Peter, nung siya nagpunta nung siya nangaral, sa napakaraming tao, magsisi kayo sa mga kasalanan. Nung nagsisi sila, naunawaan nila, nung tinanggap nila, naniwala sila si Jesus ay Diyos at namatay para sa kanilang kasalanan, right away, nagpa-baptize sila. Bakit po mahalaga? Kasi nga naintindihan po nila yung tinanggap nila. Hindi lamang kaligtasan, kundi yung pagiging Diyos ni Jesus sa buhay nila. Identify with Christ. Pag nakikita ka ba, ay, Kristiyano ito. Di ba ganon? Ay, born again to. Kaya nga si Nicodemus, hindi niya naintindihan eh. Alam niya po ang batas. Pero sinabi ni Jesus, hindi pwede makapasok sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Pwede ba yun? Lalagay sa tiyan?
Ganong kababaw. Pero alam ni Nicodemus ang batas. Ang kautusan. Pero hindi niya naunawaan. Kaya pag tayo binabautismo, para tayong nagiging bata ulit eh. Di ba? Hindi nyo naintindihan. Kaya pag may mababasa kayo na dapat ang mananampalataya, hindi lamang gatas ang ina-absorb pa, dapat lamang. Kasi nga, pag tayo na born again, na binaptize tayo dyan, naiiba na. Hindi naman tayo ganun kalalim. Kaya nga, little by little, step by step, yung proseso ng pagbabago sa atin. Kaya doon po nakikita natin na ang tunay na pagbabautismo ay isang marka o mark na isang pagiging Kristiyano. At ito po, ang bautismo ay kailangan, sabi dito, pampublikong deklarasyon ng kamatayan ng kasalanan. Si Jesus nga, in public, ginawa niya ito. Ano po sinasabi dito? Hindi ba niyo alam na noong bautismohan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? In public, sinasabi mo, yung dati kong yung kasalanan ko, kasama na sa kamatayan. Kaya po namatay sa ating Panginoon Jesucristo. Wala siyang kasalanan eh. Yung ipako sa krus. Nung panahon po kasi sa kanila po, ang pinapako sa krus, ito po yung mga makasalanan tao. Si Jesus po, walang kasalanan, ginawa niya ito para ipakita na kunin niya yung kasalanan ng tao doon nung namatay siya. Kaya nung tayo yung bautismohan, tayo kay Kristo, yun yung nakikita, nilulubog ka, ibig sabihin, pinapatay mo yung kasalanan mo na. Maliwanag, papaliwanag ko po hindi po tayo magiging perpekto. Yung kasalanan natin na napakarami, nilulubog natin. Pero tutulungan tayo ng ating Panginoon Jesucristo ng banal na Espiritu upang unti-unti natin matanggal. Yun po yun, yung kasalanan talaga ilulubog po. At kasama po yun, nakasama po nun sa kamatayan ni Jesucristo. At maliwanag po yun, sa kamatayan ni Jesus ay kamatayan ng kasalanan natin lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala kayong gagawin para tanggapin yung kaligtasan eh. Ayaw nyo pa ba nun? Di ba? Free na. May free pa ba ngayon? May libre na pa ba ngayon? Wala na, no? Regalo yun ng Diyos. Yung biyayang iyon ng Diyos. Dahil sa kanyang pagkamatay, naintindihan natin na ang kinukuha ng Panginoon yung ating kasalanan. Kasi wala naman siyang kasalanan eh. At kung tayo nabautismohan, nilubog na yon yung kasalanan na yon, yung pagkamatay ng atin, nire-represent ng kamatayan ng ating kasalanan lahat. At ang kamatayan ni Jesus ay naituring tayo na matuwid. Kasi kailangan ni Jesus na mamatay upang makapunta tayo sa Diyos Ama. Kasi po lahat po tayo, hindi tayo karapat-dapat po sa Diyos Ama. At ipinadala ng Diyos Ama si Jesus upang maging karapat-dapat tayong matuwid sa harapan niya. Lahat po tayo, wala. Nung tayo susunod sa kautusan, wala po. Kasi lumabag sa isa, nilabag mo ng lahat. Nung panahon po ng lumantipan, kaya nga ginawang biyaya ng Diyos upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. At nangyari po yon nung mamatay ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga sa pangalawang Korinto 5:21, kailan may hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Malinaw. Pag tayo nagpabautismo, di ba, nire-represent doon yung kamatayan. Nakasama tayo doon sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo, yung kasalanan. Hindi tayo physically mamamatay, pero ang mamamatay yung kasalanan natin. Bakit po ba napakahalaga po yun? Dahil po sa kamatayan ni Kristo, naibalik po yung image natin muli. Sino po nakabasa sa Genesis? Man created by His own image. Tama? Sino po naniniwala nilikha ka ng Diyos sa imahe niya? Pakitaas ang kamay. Yung iba, hindi naniniwala. Sa unggoy kayo? Hindi. Ayaw nyo. Yung sinasabi po ng Bible, talagang galing tayo sa image niya. Dahil po sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, ibinalik po yun. Pag binasa po natin si Matthew 28:19, bautismo sila sa pangalan ng anak, tama? Ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Tatlo. Tama po. Yun po ang image ni Lord. Tatlo po yun. Trinity. Kaya tayo, pag binabautismohan dyan, ibinabalik tayo dun sa image ni Lord. Kasi po tayo lahat nagkasala sa pamamagitan po ni Eva at Adan. Nawala na po yung image na yun, nakawangis ng ating Panginoon.
At sa pamamagitan po ng bautismo ay ibinabalik. Binabautismohan kita. Sabi nga sa Matthew 28, di ba? Bautismohan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung image na nawala sa atin dahil sa kasalanan, ibinabalik po. At sa yun po, sa proseso po ng bautismo. Dahil inililibing na yung kasalanan, kasama ng kamatayan ni Jesus, at muli natin pag ano po ng bautismo dyan, sabi nga, di ba? Ibinabalik yung image ni Lord. Kaya napakahalaga po ng bautismo sa atin. Hindi basta, ay, nilubog dyan, okay lang, malamig ang tubig, may gown, etc. Hindi po yun. Yung pinakamalalim na interpretasyon po ng bautismo, dapat naiintindihan po ng lahat ng mga Kristiyano. Ulitin ko po ang bautismo po, wala pong kinalaman to sa kaligtasan. Dapat sabihin nyo, ay, kailangan pag maliligtas pala, pag nabautismo ka, hindi po. Ito po ay dahil sa kaligtasan, kaya po nagawa mo yung bautismo. Eh, buhay pa tayo eh. Kaya kailangan mong gawin. Yung mga hindi na kong gagawa nito, ito yung namatay. Nalaman niyo po ba yung pinako si Kristo? Di ba may kasama siya doon na magnanakaw? Tama po. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, naniniwala yung magnanakaw na siya ay Panginoon, namatay para sa kanyang kasalanan, ang sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. May bautismo po ba? Wala. Ibig sabihin, sa mga buhay na katulad natin, required po yun. Eh, yung mamamatay na eh. Eh, paano po yung lumantipan? Di ba, wala pa rin baptism noon dahil wala pa si Jesus. Pero ang ano po dito, na tayong sumasampalataya kay Jesus, yun po ang isang patunay na tayo po ay para kay Jesus, yung baptismo. Napakahalaga po yung para maituring tayong matuwid sa Panginoon dahil sa kamatayan ni Jesus at kamatayan ng ating kasalanan. Sa bautismo, nagkakaroon tayo ng pagiging kaisa ni Jesus. Ano po sinasabi sa Romans 6:4 and 5? Kaya noong binautismoan tayo, namatay tayo at inilibing kasama niya. Dalawa, di ba? Tayo, kasama niya. Kaisa. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Tayo rin. Si Jesus, nabuhay na muli. Tayo din nabuhay sa bagong buhay na atin. Kaya pag tayo binautismuhan dyan, nire-represent mo, sabi sa Galatians 3, binibis natin si Kristo. Kaya pag tayo binabautismuhan, kasama rin tayo sa bago na pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. May unity nangyayari. At kung kasama tayo sa kanyang kamatayan, kasama tayo lagi Dalawa, tiyak na mabubuhay tayo muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Maliwanag po na ipinapakita rito na ang pagkamatay ng ating Panginoon Kristo at muling pagkabuhay, kasama rin tayo. Kung ano nangyari sa kanya, mangyayari din sa atin. Naniniwala kayo? Di ba? Example lang. Sino may pwede kong maging example dito? Roland Liga. Ikaw malapit eh. Tapos si Bulans laging si Bulans na natatawag ko eh. Halimbawa, para mas maintindihan natin, hindi ka rito. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Ito po yan, di ba? Pag binabautismo, ito po din kasama eh. Kaisa. Kapag po siya ay babautismoan, di ba? Hihigang ganon. Ibig sabihin po nun, kamatayan ng ating kasalanan, kamatayan ng ating Panginoon. Naintindihan nyo? Unity. At pag siya po ay itinaas kong pa ganito, nung nabuhay ang ating Panginoon, kasama rin tayong nabuhay. Unang-una, yung pagbabago ng buhay natin at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya naintindihan. Thank you. Thank you, Roland. Naintindihan natin yung bakit ginagawa yung sa baptism. Upang makita natin yung kahulugan nito, yung kahalagahan nito. Na pag tayo dilubog na ganyan, immersion, sinasabi po doon kamatayan. Yung kamatayan ni Jesus, kamatayan natin ng ating kasalanan. May unity lagi. At yung pagkabuhay ng ating Panginoon in 3 days, muli din natin pagkabuhay. Unang-una, hindi ka naman namatay nung binautismohan ka eh. Ang unang mabubuhay doon, yung bagong pagkatao. Mamaya, pag-uusapan din natin yon. Kaya naiintindihan natin yung kahalagahan ng bautismo sa isang Kristiyano. It's not about religion. It's not about magiging kasapi ako ng church. No. Yung identity natin sa ating Panginoong Jesus. Yun po ang napakahalaga. Okay? Sabi nga po dito sa Marcos 8:38, sabi nga dito, kung tayo po yung nakikiisa kay Jesus, dapat po ang bautismo hindi po natin kinahihiya.
Si Lord nga, hindi niya kinahiya. Diyos siya, maraming tao nakakita, nagpabaptize siya, wala naman siyang kasalanan. Ano po sinasabi? Ito po, maintindihan po natin. Dapat po, hindi natin kinahihiya. Sabi po dito sa Marcos 8:38, kung ako at ang mga aral ko ay kahihiya, ninuman sa panahong ito, na ang mga tao yung makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakaya ko rin siya. Kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. Yan po nakakalungkot. Kapag po tayo hindi sumusunod sa aral at pamamaraan ng Panginoon, kinakaya po natin ang Diyos. At sabi ni Lord, pag dumating ako dito, kahihiya ko rin kayo. Sakit nun, ano? Akala natin naintindihan natin yung faith natin. Akala natin naintindihan din natin yung mga bagay na pinagagawa. Pero hindi. Yung unang baptism pa lang, hindi mo ginagawa, ibig sabihin, paano pa yung malalaki na paggagawa sa'yo? Yun ang pinaka-tanda ng isang Kristyanismo, yung baptism eh. Kaya sabi ko kanina sa mag-asawa, yung ring ganun din po sa isang Kristiyano. Kapag tayo Kristiyano, dapat nabaptize ka. Sinaunawaan mo yung tinanggap mo. Naunawaan mo yung salvation na meron ka na galing sa Panginoon. Ito po nakakalungkot. Sinabi po sa ibang verse pa nga, di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, sasagutin ko. Ibig sabihin, yun lang ito yung sumusunod. Ito lang yung talagang, yung mga aral, ay talagang pamamaraan ng Diyos ay ginagawa. Kung ating Panginoon Kristo ay ginawa po ang bautismo, bakit hindi po natin magawa? Ano po yung humahadlang po sa atin? Ang pangalawa pong points ay ang bautismo ay nagpapakita ng epekto ng ating kaligtasan. Sabi ko kanina, yung pinaka-diagram na ang salvation equals to true good works including salvation, including baptism. Ang ating pong kaligtasan ay nagpapakita po ito sa ating bautismo. Ang bautismo ay pagpapakita ng epekto ng ating kaligtasan. Ano po sinasabi po sa Roma 6:6-7? Alam natin na ang dati nating pagkatao ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Ito yung sinasabing patay na, ito po yung dati nating pagkatao. Kaya po yung baptism po, ginagawa po natin yan, may significant talaga. Pinakikita, dinedemonstrate po natin na yung pag tayo nilubog, yung dati nating pagkatao nawawala na. Kaya minsan, di ba, kinakamayan pa, happy birthday, para kang bagong isinilang ulit eh. Kaya nga doon pumapasok, kapag hindi ka na born again, hindi ka pinanganak na muli, you cannot enter the kingdom of God. Yun po yung sinasabi doon. Kaya pag tayo binautismo, para tayong di ba, pagkatapos magpe-pray, oh, happy birthday, pag-burger ka naman. Di ba yung mga ganon? Kasi nga, para tayong may bago ka ng pagkatao eh. Para kang naging bata ulit sa pababaraan na yung pamamaraan ng Diyos na ang susundin mo. Yung susunod ka na kay Jesus, hindi rin sa sarili mo. Okay? Para mamatay, hindi na tayo dapat alipin. Yun nga, inilibing na yung kasalanan. Kasi po tayo walang pananampalataya, alipin po tayo ng kasalanan. At tinatanggal po dyan, dati tayong alipin ng kasalanan, ngayon, followers of Jesus na tayo. Kaya po nakikita natin yung kahalagahan po ng bautismo. Hindi lang po nagpapakita na ikay nabasa o na-immerse, kundi ipinapakita nito na tayo po'y patay na sa kasalanan at malaya na para sumunod sa Diyos. Amen? Sino po dito yung malaya na para sumunod sa Panginoon? Amen? Kung may kalayaan ka para sa ikabubuti mo, lalo na pagsunod sa Panginoon, magpabaptize ka. Sabi ko po sa inyo, is a public declaration at ito po'y pagpapakita ng epekto ng kaligtasan na tinanggap mo sa ating Panginoon. Bali, wala po kung sino-sinong tao diyan, kundi between you and God lang. Hindi po pwedeng sabihin mo, nahihiya ka. Sabi ko nga po, kahihiya din po kayo ng Panginoon, ng Diyos pag siya'y dumating. Nakakalungkot po yun. Dapat po, ito po ang maging pamantayan po natin. Tayo po ay nakipag-isa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dapat po ginagawa natin yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Yung dati mong pagkatao, nililibing mo. Yung dati mong pagkatao na ayaw mong sumunod, yung pasaway ka, hindi na mangyayari yon. Pero uulitin ko po sa inyo, ang Diyos po ang tutulong sa inyo. Kaya nga po nililibing para magkaroon kayo ng bago ulit eh. Ibig sabihin, balik na naman ulit tayo sa step 1. Para mabago po yung pagkatao natin. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan, kundi meron na tayong kalayaan talagang sumunod sa Panginoon.
At isa po sa ginagawa natin yan, unahin mong sumunod sa pamamagitan mo ng water baptism. Kung water baptism, hindi po natin magawa. However pa kaya yung iba. Huwag po kayong maggalala. Kaya po ginagawa po yung para ma-receive po natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Paliwanag ko po ulit. Di ba si Jesus? Nung siya nagpabaptize, bumaba ang banal na Espiritu na parang kalapate. Sabi doon, di ba? Parang ibon. Ang ibig sabihin po noon, ang banal na Espiritu ang tutulong sa iyo sa iyong pagbabago. Hindi sa sarili mo. Kaya nga yung regalo nga yung kaligtasan, hindi mo pinaghirapan eh. Ganon din po ang sinasabi po sa atin. Pag tayo nagpabaptize, pagiging mabuti ka sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sa sarili mong gawa. Kaya madalas tayong ganon, di ba? Gusto ko nang bumait, pero hindi mo magawa. Kasi sa sarili natin eh. Pero ngayon, pag tayo nagpabaptize, katulad ng ating Panginoon sa Kristo, nung nagpabautismo siya, na-receive niya yung Holy Spirit, doon na siya nagsimula na maglingkod sa Diyos Ama. Hindi po kailangan ng Diyos ang galing nyo. Kailangan po, ang galing ng Diyos ang gamitin natin para sa ating pananampalataya. Amen? Kasi ganun po madalas. Ayoko kasi, ang dami nating, walang kailangan sa iyo ang Diyos. Ang kailangan mo, sumunod ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Kasi yun ang pang mahirap eh. Yung pagsunod eh. Kaya nga di ba, believe and be baptized. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay Diyos? Naniniwala kayo na matay si Jesus para sa inyong kasalanan? Amen. Naniniwala kayo sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan galing sa Kanya? O sabi mo sa katabi mo, magpabaptize ka na. Tama? Kasi naniniwala ka eh. Believe and be baptized. Sa lahat po ng nangyari po sa Biblia, pag binasa niyo po yan, nung sila'y naniwala, bigyan nagpabaptize sila. Eh kung maliwanag sa yung tinanggap mo, eh baka hindi maliwanag. Kaya inuulit ko po sa inyo, si Felipe po, nung tinanong nga yung unit ko eh. Inulit niya ulit. Bakit? Kasi baka hindi naintindihan eh. O sabi niya, wala nang dahilan para hindi kita ibautismo. To receive the power of the Holy Spirit. Yan po ang ibinigay sa atin. Sabi nga dito, may bagong pagkatao na. Ang sino man na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya sa 2 Corinthians 5:17. Binago na, may bagong nilalang ka na, kaya nga para kang baby. Ang bango-bango mo, di ba pag baby? Mabango, talagang magandang pagmasdan sa harapan ng Panginoon bago ka nilalang na. Baptism as a symbol of new life in Jesus Christ. Bagong buhay na to. Kaya pag nagpabautismo ka, bagong buhay na to. Yung dati mong pagkatao, wala na. Kaya nga sinusutan natin yung katauhan ni Jesus. We are the followers of Christ. Hindi na ikaw ang nasusunod kung si Jesus na. Ang pinakamaganda lang po, pag si Jesus ang sinunod nyo, walang katalo-talo. Nagkakamali lang kayo pag kayo nidideceive ng kaaway. Ay, sundin mo yung gusto mo. Hindi ka magiging masaya pag si Jesus ang sinunod mo. Eh marami na po naging malungkot na matay dahil sinunod yung sarili nila. Amen? Kapag sinunod mo si Jesus, walang kaduda-duda. Liligaya ka, hindi lamang dito kahit sa buhay na walang hanggan, maligaya ka kasama si Jesus. Pandidisip po ng kaaway yan. Huwag ka magpabaptize kasi baka pag-identify ka kay Jesus ka, magpabaptismo ka. Hindi ko po sinasabi yon, kundi sinasabi yon ni Jesus. Hindi ko po sinasabi po yon ng Biblia, hindi po galing sa akin. Noong una po, ayoko rin ng ganyan eh. Ano ba yan? Kailangan ba ilubog pa? Anong sistema nun? Inisip natin lalo mga kaaway. Lulubog ka lang, ano ibig? Kung si Jesus nga ginawa, ibig sabihin mahalaga. At gusto niyang ipakita yon sa lahat ng sumasampalataya na gayahin nyo. Marami tayong ginagaya, pero mapapahamak tayo. Pag si Jesus ang ginaya mo, tiyak, sasaya ang buhay mo. Amen? Sabi mo, magpabautismo ka. Kung katulad po ng popos po mamaya, kahit dati na kayo nagpabaptize, kung sinasabihan po kayo ng Panginoon, i-renew nyo po yan. May isa po rin ditong nangyari po yun. Matagal na nagpabaptize, pero sabi sa kayo ng Panginoon, i-renew mo. Iyak siya ng iyak. Kasi yung pagkilos ng banal na Espiritu. At nagkaroon siya ng puso na galing sa ating Panginoon. Sabi nga sa Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na
Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. It's not about you. It's not about you. It's all about God. It's all about Jesus. Kaya pag tayo binautismuhan namatay ka na para sa sarili mo. At yun lang ang nagiging problema. Kung ayaw natin magpabautismo, hindi ka namamatay kay Jesus, kundi nabubuhay ka para sa sarili mo. Alam niyo po, kung tutusin sa akin lang, huwag na kayo magbabaptize. Sayang ng effort. Sayang, bibili pa kami ng baptisting gano'n, ng tubig, ibabayad kami kay Nelson. O, di ba, mahal ng tubig ngayon? Yung yung gown, bibili pa kami, yung mga andes nyo. Tama? Gastos yan Pero ano ba kasi ang laging point dito Kasi kung nakay Kristo na ako, kung ano yung gusto ni Jesus, yun ang gagawin ko. Gusto ng church, hindi yung church na nasusunod, kundi si Jesus, ang pinakaulo ng church. Di ba, mababasa pa ako doon. Isang beses, nabasa yung napakaganda kong long sleeve Pero hindi, gusto kong sumunod sa Panginoon. Si Mami Kay nahihirapan din, pero bakit ginagawa? Kasi yun ang simbolo na ako ay para kay Jesus. Ang simbolo na pagiging Kristiyano na ako kay Jesus, na gusto kong sumunod hanggang sa baptismo. Dahil yung ginawa ni Jesus. Hindi na ako nasusunod sa sarili ko, kundi si Jesus. Minsan tanungin natin sarili natin. Hindi natin nasusunod si Jesus, di ba? Sa napakaliit, sa tingin natin maliit, pero big deal kay Lord yun. Ang tanong lagi, we are decided to follow Jesus. Nagdesisyon ka na ba? At isa po sa pagdidesisyon ng magpabautismo. Sabi nga dito, mabubuhay balang araw kasama si Jesus. Ito po napakaganda. Sino po dito gusto makasama si Jesus? Hindi naman ngayon. Siyempre, yung gusto natin pag namatay na, pag tayo ay talagang darating sa point. Di ba gusto natin talaga? Kasi sabi nga sa Bible yung hinanda ng Diyos na para sa atin, hindi pa pumasok sa isipan. Yung pinakamaganda na gusto mo, hindi pa yun ang ibibigay sa'yo ni Lord. Kasi yung sabi, yung mga pangako sa'yo, hindi pa pumasok yung pinakamagandang ibibigay sa'yo ni Lord. Hindi mo pa lang naisip. Ganun si Lord. Kaya ang gusto ng Panginoon na mabuhay tayo na kasama. Yun yung talagang plano ng Diyos. At the beginning, sabi nga dito sa Roma 6:8, at kung namatay tayong kasama na Kristo, naniniwala tayo, mabubuhay din tayong kasama niya. May unity tayo because of our faith. Kung ano man nangyari sa ating Panginoon sa Kristo, ganun din ang mangyayari. Ang sabi nga sa Bible, ikararangal ng Diyos Ama ang ating Panginoon sa Kristo. At darating sa pagbabalik niya, lahat ng sumasampalataya sa Kanya, ikararangal ng Diyos Ama. Yung mga hindi sumunod sa Kanya, tayo mismo ang hahatol sa kanila sa pamamagitan ng katotohanan salita ng Diyos. Kaya, nakikita natin kung bakit natin ginagawa ito kasi wala naman, ano silbi, di ba? Pero, ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung dapat natin gawin upang maniwala tayo na tayo makakasama ng Panginoon? Kasi minsan, dead ma lang tayo, matagal pa ako mamamatay. Bata pa ako Di ba? Yung ganun tayo, hindi pa darating si Lord. Walas natin iniisip yan. Ang saya-saya pa natin Pero kung alam mo yung tinanggap mo sa pananampalataya mo, dapat kung ano yung pinagagawa sa'yo ni Lord, ginagawa mo. Sabi ko, madalas ko sinasabi, sino po ang excited na kasama natin ng Panginoon? Di ba? Lahat tayo, di ba? Excited tayo? Pero ang tanong lagi, excited ba tayong gawin yung pinagagawa ni Lord? At ulit din nasabi ko last week, di ba? Yung si Brother B-Boy, pati yung asawa niya, may pinabili. Sino po yung nandito last week? Naintindihan niyo po yan, di ba? O, di ba? Kung excited tayo makita si Lord, yung habilin sa atin, excited ba tayo na nagawa natin? Hindi. Paano yung excitement natin kung sila natin makita si Lord? Kung naniniwala po tayo, dapat gawin natin yung pinagagawa nila. Sabi nga sa unang Thessalonica 4:14, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay kasama niya. Naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Ito sabi ng Diyos Ama.
Sino po sumasampalataya dito kay Jesus? Taas po ang kamay. Gusto ko po makita. Yung po hindi nakataas, ibig sabihin po, pakitingnan ko, kailangan nakataas ang kamay kasi po, pagdating po pag nandun po ako, tatanungin ko po. Itaas po natin mataas. Gusto po makita. Ayan. Praise God. Di lahat tayo, palakpakan natin ng Panginoon. Ibig sabihin, malinaw po ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Parang humina. Malinaw ba? Amen. Nawala Kasi po kung alam po natin, sabi nga, maniwala, believe and be baptized. Kung naniniwala ka ang ating Panginoon ay Diyos at namatay para sa iyong kasalanan, there's no reason na hindi ka ibabaptize. Sabi ni Felipe sa Unico. Walang dahilan para hindi kita ibaptize. Kaya lagi ko po yung tinatanong, malinaw po ba sa atin yung ating tinanggap na kaligtasan mula sa Diyos? Kasi yung kaligtasan na ito, bunga po yun ng mabubuting gawa upang makagawa tayo ng mabuti, including po yung baptism. Alam niyo po, noong pa man, plano po ng Diyos na makasama tayo. Di ba? In the beginning, in the book of Genesis, gusto niya yun ng mga plano na makasama tayo ng Panginoon. Kaya nga, nilagay tayo, ang mga naunang tao sa Eva at Adan Pero nga dahil sa kasalanan ng pagsuway nila Eva at Adan, nawala na po yung magandang plano sa atin ng Diyos. Pero po sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ibinalik po yun sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kamatayan na nagbura sa napakaraming kasalanan ng tao, napakaraming pagsuway ng tao. Tama? Dahil sa kamatayan na yon, gusto ng Diyos, ibaon din natin, patayin na yung kasalanan na nabubuhay sa atin, maging alipin mawala na. Ibalik tayo na makasama ang Panginoon sa paraiso. Ang ating pong pananampalataya ay nagbubunga po ng kaligtasan sa pagbabautismo. Ay sabi ko po sa inyo, kung ako lang po, kahit hindi kayo magpabautismo, kaso buhay pa rin po tayo hanggang ngayon. Kailangan pa rin po natin sumunod. Tama po? Kaya po, sa umagang ito, bago po tayo manalangin, maging tapat po tayo. Tayo po ba talaga ay na kay Kristo? Identify po ba talaga tayo na nakikita talaga sa atin si Jesus? I want you to bow your head and close your eyes. Bow your head and close your eyes. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Let your Spirit be upon us, Lord God. Saliksikin niyo po ang aming mga puso ngayon sa oras na ito. Wala pong maitatago sa inyo, Lord God. Wala pong lihim sa inyo. Lord, tingnan niyo po yung puso namin, Panginoon. Malinaw ba talaga ang aming pananampalataya, yung aming pinaniwalaan, Panginoon, na nagbunga para kami sumunod sa inyo? Lord, teach us, Lord God, na ang pananampalataya namin, Panginoon, ay nakabase na tunay na kayo ay Diyos. Na tunay, Panginoon, na namatay kayo para sa aming kasalanan. Na ang kaligtasan ay nagmumula sa aming Panginoon Jesus dahil sa pagkamatay niyo doon sa krus. Lord, ibahagi niyo po, Panginoon, yung hiwaga, yung kapangyarihan, Panginoon, ng bautismo sa tubig. Lord, ito po yung first step ng obedience nung kami naniwala sa inyo na kami magpabautismo, Panginoon. Lord, turuan niyo po yung aming mga puso, Panginoon, na magpakumbaba, na sumunod sa inyo, na ideklara, Panginoon, sa lahat na nakapaligid sa amin, na kami tagasunod mo, Panginoon. Hindi namin kinahihiya anuman ang gawin namin para sa inyo. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na nakatingin lang sa inyo. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na dumepende sa bunga ng kaligtasan na natanggap namin sa inyo, Panginoon. Hindi dahil sa sinasabi ng iba. Hindi sa kasinungalingan ng kaaway. Sapagkat, Panginoon, kami napalaya mo na sa kamandag ng kasalanan. Kami nabubuhay na para sa inyo. Sumusunod sa inyo. Nagtitiwala sa inyo.
Lord, tanggalin niyo po anuman takot na sinasabi ng kaaway upang hindi kami makasunod, lalong-lalo na po sa pagbabautismo. Lord, sinabi niyo nga po, Panginoon, 365 times na sinabi sa Bible na huwag kami matakot. Ibig sabihin, sa araw-araw ng aming buhay, hindi kami dapat matakot, Panginoon. Sapagkat kayo ang nagbibigay sa amin ng katapangan na sumunod sa inyo. Lord, magpapabautismo kami. Hindi dahil sa sinabi ko, Panginoon, kundi dahil kayo ang mismo ang kumausap sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Na gusto namin sumunod. Gusto namin, Panginoon, na magkaroon ng bagong pagkatao. Gusto namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu magamit namin sa pagbabagong ginagawa mo sa amin. Sa paglilinis na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Lord, teach us to obey you. Teach us, Lord, to follow Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa salita mo. Naunawaan namin sa pamamagitan ng iyong salita na mabuti kayo at ang pag-ibig niyo, Panginoon, para kami makasama niyo sa huling sandali ng aming buhay, makasama namin kayo. Thank you so much, Lord. We glorify, we honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.